Hola! Tole Leche, Tole Leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 30, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 13, verse 16 to 20. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko. Sinasabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Alam niyo po, habang ako'y naghahanda ng reflections natin for today, nako, talagang tamang-tama ito para sa akin, para sa atin personally, no? Napakaganda ng analogy na ginamit ng Catholic Daily Reflections tungkol sa gospel natin ngayon. Ang tagpong ito ay nangyari pagkatapos ng Last Supper, matapos hugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. At kung isipin nating mabuti, napaka-meaningful ng ginawa niya. Para siyang isang hari na lumuhod sa harapan ng kanyang mga lingkod para lang punasan at pakintabin yung kanilang sapatos. Isang hari na isinantabi yung kanyang dangal upang tugunan ang pinakapayak na pangailangan ng iba. Before, alam niyo po yung sa mundo noon, during that time, yung paghuhugas ng paa, ito yung gawain ng pinakamababang lingkod. Pero si Jesus mismo, isang respetadong guro, Panginoon, siya mismo ang yumuko. Ito yung malinaw na mensahe ni Jesus for us today, na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi kung gaano tayo kalalim na maglingkod. Hindi ito tungkol sa dami ng mga followers mo, kundi meron ka bang kakayahang yumuko para sa iba. Kaya nga, ang sabi niya, walang alipin na mas dakila kaysa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kung ang Panginoon mismo ay marunong yumuko, lalong hindi tayo dapat matakot na magpakababa. Mas lalo pang tumindi yung kahulugan ng tagpong ito kapag alam niyo, naalala natin na kabilang sa mga hinugasan ni Jesus ay ang paa ni Judas Iscariote. Siyempre, alam na alam natin yung karakter ni Judas, yung participation niya sa mga mangyayaring ito. Kilala ni Jesus kung sino magkakanulo sa kanya. Kilala niya kung sino yung magtatakil sa kanya, magtataksil sa kanya. Kilalang kilala niya ang mga mangyayari. Pero gayunpaman, hinugasan pa rin niya ang paa ni Judas Iscariote. Dito natin makikita yung totoong pag-ibig. Na ang totoong pag-ibig ay hindi lamang para sa mga madaling mahalin. Ang totoong nagmamahal, hindi agad naglalagay ng limitasyon para gumawa ng mabuti. Sabi nga, love knows no boundary. At dito tayo nahamon ng gospel.
dito ako hinahamon ng gospel. Dahil sa atin, kapag meron tayong kagalit, natural ang gusto natin mangyari. Tanggalin natin sa buhay natin, i-block natin, i-cancel natin, layuan, huwag pansinin. Minsan, kahit pangalan pa lang, ayaw na nating marinig. Pero si Jesus, patuloy yung kanyang kabutihan. Hindi ibig sabihin ng pagmamahal ay binabaywala yung sakit. Hindi ibig sabihin ay walang sugat. Pero pinakita ni Jesus na kahit may sakit, na nalaman niya kung sino gumawa sa kanya ng masama, hindi siya tumigil sa paggawa ng mabuti. At napakahirap nito sa totoong buhay. Dahil mas natural sa atin na isipin natin yung sarili natin, yung sakit natin, kaysa sa tao. Marahil may mga tao rin tayong hirap pakitunguhan ngayon. May mga pangalan na kapag naalala mo, nako, nandun yung sakit. May karanasan na hanggang ngayon ay dala mo pa. At dito dumarating yung tanong, kaya mo pa rin bang gumawa ng mabuti? Kahit hindi pa buo yung loob mo. Hindi para itangi ang sugat, kundi para huwag ang hayaang sugat ang magdikta ng ating pagkatao. Let us pray. Panginoon, salamat dahil pinakita mo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay nasa kababaang loob. Turuan mo kaming maglingkod nang hindi naghahanap ng kapalit. Kapag may mga taong mahirap mahalin, bigyan mo kami ng pusong marunong gumawa ng mabuti kahit hindi madali. At tulad mo, naway matutunan namin huwag hayaang ang sugat ang humadlang sa kabutihan na kaya pa naming ibigay. Amen. Friends, may kakilala ka bang may pinagdadaanan sa relasyon? Maaring mag-asawa na mayroong malalim na hidwaan, magkaibigan na may sugat sa puso, o nangangailangan na maalala na may kabutihang higit sa galit. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, pamilya at classmate. Minsan yung simpleng pag-share, nagiging paalala na ang tunay na pag-ibig ay marunong yumuko. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.